Waking up knowing there's a reason. All my dreams come alive. Life is for living. With you, I've made my decision. You lift me up, fill my eyes with wonder. Forever young in your love, this freedom's untainted. With you, no moment is wasted. Alright, magandang gabi sa lahat ng nakikinig sa atin ngayon sa 98.3 Smile Radio. Complete, there's nothing like living with you. This life we created, I choose. Okay, Friday ito naman at magsama-sama na naman tayo sa isang masayang kwentuhan, kantahan at tugtugan. Dito lang yan siyempre sa hashtag PBF. Ang kasama nyo tuwing Friday night. Bago ang lahat, binabati muna namin ang mga lahat na nakikinig sa amin sa Angeles, Pampanga, si Mami Helen, Lolo Doming at si Kuya Pong.
At ganun din kila Mama Lynn, Chacha, Tita Sins at Charmaine nandyan sa Manila ngayon. Siyempre, binabati din natin lahat na nakikinig ngayon sa kanya-kanyang bahay, sa sasakyan, o kaya sa opisina. Yan. Hello, happy listening po sa inyong lahat. Kung nasan ka mang sulok ng Bataan ngayon, o nasan ka mang sulok ng Pilipinas, ng mundo, yan, makinig ka lang, relax ka lang kapatid ko. Kami bahala sa'yo. At sa lahat ng gusto kami makita online o kaya gusto kami mapanood sa internet, yan, just type www.ustream.tv/channel/smile/radio-98-3-FM. Ulitin ko po, www.ustream.tv/channel/smile-radio-98-3-FM. Yan, type nyo na yan mga kapatid. At kung sino man dyan yung gustong makisali sa amin sa aming usapan, sa aming kwentuhan ngayon, o kaya gusto lang magpabate, o kaya gusto lang ng ka-textmate, yan. Text lang kayo sa 0907-9063-452 para sa Smart at 0917-928-4843 para naman sa Globe. You, I made my decision. You lift me up, fill my eyes with wonder. Yan, ulitin ko po, yung sa lahat ng gustong makisama sa amin sa kwentuhan o kung gusto mag-pray, may mga prayer requests o kaya may gusto lang itanong sa amin, yan, just text 0907-9063-452 for Smart and 0917-928-4843 for Globe. Yan, bago tayo magtuloy-tuloy sa ating kwentuhan, yan, tugtugan muna tayo. Okay, here's a song from Planet Shakers, Nothing is Impossible. True, you, I can do anything, I can do all things, 'cause it's you who gives me strength. Nothing is impossible. True, you, blind eyes are open, strongholds are broken, I am living by faith. Nothing is impossible. I'm not gonna live by what I see. I'm not gonna live by what I feel. Deep down I know that you're here with me. I know that you can do anything. True, you, I can do anything, I can do all things, 'cause it's you who gives me strength. Nothing is impossible. True, you, blind eyes are open,
that you're here with me. I know that you can do anything. True, you, I can do anything. I can do all things, 'cause it's you who gives me strength. Nothing is impossible. True, you, blind eyes are open. Strongholds are broken. I am living by faith. Nothing is impossible. Nothing is impossible. Oh, oh. I believe, I believe, I believe, I believe in you. I believe, I believe, I believe, I believe in you. I believe, I believe, I believe, I believe in you. I believe, I believe, I believe, I believe in you. True, you, I can do anything. I can do all things, 'cause it's you who gives me strength. Nothing is impossible. True, you, blind eyes are open. Strongholds are broken. I've been living by faith. Nothing is impossible. I believe, I believe, I believe, I believe in you. I believe, I believe, I believe, I believe in you. So that's a song from Planet Shakers, Nothing is Impossible. Yan, tunay nga po na walang imposible sa ating Diyos, na kahit anumang pagsubok o sakit yung kinakaharap mo ngayon, kapatid. Yan, tanging si Lord, walang imposible sa Kanya. Maniwala ka kung sa tingin mo napaka-imposible ng sitwasyon mo ngayon, napaka-imposibleng solusyonan, si Lord may magandang solusyon dyan kahit napaka-imposible niyan. Amen. Yan. At ito ang nag-play ngayon, Turning Up by Planet Shakers. Again, sa gusto po kami makita online o mapanood online, just type www.ustreamustream.channel/mile-radio-98-3-FM. And for your greetings and suggestions or questions, just text 0907-906-3454 Smart and 0917-928-4843 Globe. Okay, may nag-text dito sa amin. Sabi dito, pabati naman po kay
Pabati na po ang Besonia family, Nanay Raquel, Tatay Ruben, Giselle, and Elaine. God bless po and more power. Request po ng kantang Hope of All Hearts. Sige, mamaya play natin yan. So, hello po sa inyo sa Besonia family. Yan. Happy listening po. Okay. Bago tayo magpatuloy, ay tayo po ay sumandaling manalangin. Saan man po kayo naroon, ano man po ang inyong ginagawa. At kung kayo po may mga dinaramdam sa inyong mga katawan, ay ipatong nyo lamang po ang inyong kamay sa kung saan po ng bahagi meron kayong sakit at karamdaman. At manampalataya tayo sa Panginoon na kaya niya kayong pagalingin. Maniwala tayo na merong magagawa ang Diyos sa ating pong kalagayan. Manalangin po tayo. Panginoong Hesus, salamat po na sa magitan po ng iyong mga latay at mga sugat, kami po ay pinagaling mo na. Salamat dahil hindi nagbabago, hindi kumukupas ang iyong mga salita. Salamat kung paano ka pong gumawa ng mga himala, nagpagaling nung unang panahon, hanggang sa mga panahon na ito, O Diyos, ay patuloy ka pa rin gumagawa ng mga kamangha-manghang mga bagay para po sa amin. Kaya nga po, hinihiling po namin ngayong gabi na lahat po ng mga nakikinig, lahat po ng mga nasa banig ng karamdaman. Hallelujah. Lord God, hipuin mo po ang kanilang mga katawang lupa. And by your stripes, we are healed. We are healed. In the name of Jesus, we declare healing. We declare healing upon healing. We declare strength, Lord, long life. Salamat, Panginoon. Salamat po by the power of your blood. Thank you, Lord, na kami pinagaling mo na. Kami ay pinalakas mo. Kami ay ibinangon mo. Salamat po sa katiyakan at katotohanan, Lord, na ikaw po ay nagmamahal at patuloy na nagmamalasakit sa amin. Salamat po, Panginoon. Inaangkin po namin ang kagalingan sa oras po na ito. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Yan, muli, magandang gabi sa lahat na nakikinig sa atin ngayon sa 98.3 Smile Radio. Yan, so, papatiin ko muna yung mga kasama ko dito bago tayo magtuloy-tuloy sa ating kwentuhan. Yan.
Ayan, isang pinagpalang gabi po sa ating lahat. Tulad nga po sabi kanina sa kanta, nothing is impossible. So, walang imposible. As long as na kay Christ ka, ano mang problema mo, ano mang sitwasyon na kinakaharap mo ngayon, ayun nga, kapag na kay Christ ka, lahat, makakaya mo, lahat, malalagpasan mo. So, yun. I'm Romeline. Happy listening. Hello, this is Jedeline. Good evening po. Sabi nga sa Bible, stand firm. Ibig sabihin, kung ano man yung battle na kinakaharap mo ngayon, panghawakan mo lang na si Jesus. Si God, hindi ka iiwanan. Andiyan para lumaban sa'yo. Pinanalo niya yung battle sa buhay mo, kaya maniwala ka lang. So, that's Gleda and Dada. Yan. So, yan dalawa na yan. Yan yung dalawa sa member ng ating BBF team. So, every Friday mapapakinggan nyo sila. Magandang gabi po sa inyong lahat. Ito po si Pastor Raul Ruiz na bumabati po sa inyo ng pinagpalang araw at pinagpalang gabi. I hope po na yung pong maghapon po ninyo ay okay at masaya. Ayan, sa mga nagsweldo ngayon, wow, congrats sa inyong lahat. Okay, so ngayong gabi ay tayo po'y magpatuloy and I hope na ito pong aming mga ibinabahagi sa inyo sa magitan po ng mga awitin, testimonies at yung pong mula po sa salita ng Diyos ay nakapagbibigay at nakapagdudulot po sa inyo ng kahit konting inspirasyon na sa mga kinakaharap po natin mga challenges sa buhay ay gamitin po kami ng Panginoon sa ganito kaparaanan upang makatulong po sa inyo. Okay, so relax lang po kayo dyan at sagot po namin kayo at ang salita po ng Diyos ang hayaan po natin na magbabago at mag-aayos ng lahat ng mga hindi magaganda sa buhay natin. Okay, magsimula po tayo, magpatuloy tayo. Ang ating pong topic ngayon pong gabi ay paano po natin i-deal o dealing paano natin i-deal yung mga unexpected na mga circumstances, detours, mga potholes sa buhay natin. Paano po natin ito haharapin? Okay, itong mga minsan 'di ba, ang sabi nga, ang buhay natin ay parang journey, isang paglalakbay. 'Di ba, along the way, habang naglalakad ka o kaya ay nakasakay ka sa sasakyan, hindi mo na-expect, biglang may mga nangyayari hindi maganda. Along the way, bigla kang naplatan. Naalala ko nga nung Tuesday ako'y nagmaneho, kasama ko yung aking anak, papunta kaming San Fernando. Along the way, enjoy na enjoy kami sa aming paglalakbay. Bigla na lang may mga hindi inaasahan na isang grupo ng pamilya ng kambing at sila'y biglaang tumawid sa kalsada. Siyempre, mabibigla ka. Ikaw na nagmamaneho, ay magugulat ka. Kaya, buti na lang,
aware ka, alisto ka, at madali ka nakapag-didesisyon na pumreno o kaya ay tumabi o magmenor para padaanin itong mga inaasahang tumatawid sa kalsada. So parang ganun yung buhay natin. Pag masyado kang naging kampante, pag masyado kang naging relax, or masyado kang nag-enjoy sa paglalakbay, pagka minsan hindi mo ina-expect biglang may mga potholes pala. Buti nga ngayon sa highway natin, wow, very good. Nakakatawa ang highway natin ngayon, ha, in fairness. Dati pag ako po'y nagmaneho, talagang mga kabi-kabila yung lubak, halos masira-sira yung mga gulong at yung pangilalim na sasakyan. Talaga namang nakakalunos ang sasakyan pag dumaan ka sa highway. Pero ngayon nakikita natin na malaking improvement at umaayos at gumaganda ang ating highway at dire-diretso. Maganda yung takbo ng ating mga sasakyan. So paano po ba natin naharapin to? Yung mga potholes, paano natin ito i-deal? Paano natin ito i-manage? Yung mga detour, yung mga potholes, yung mga circumstances sa buhay natin. Yung mga hindi inaasahan na mga lubak, yung mga hindi inaasahan na biglang naiba ka ng ruta, dapat papunta ka doon, katulad nga ng kinuwento ko kanina, na mali kami ng daan, sa sobrang kumaliwa kami ng kumaliwa, so yung pala ay dead end, kailangan namin bumalik, mag-detour, dahil may sinundan ako sa aking pagmamaneho ng Tuesday, at ang ending ay sa kakasunod ko, yung pala ay mali ang aking sinusundan, at ayun, so ligaw at napalayo, kaya ikot uli at balik ka uli sa main road para makarating ka sa iyong destino. So minsan ganun ang buhay. Aminin natin ang realidad ng buhay na minsan parang ganun ang buhay eh. Hindi mo man ginusto pero bigla siyang may mga dumarating na ganun. Kaya nga po dapat handa tayo. Ang problema, si Satan minsan ginagamit niya itong sitwasyon na ito upang i-discredit yung karakter ng ating Father. Diba? Sabi nga ng Bible, hindi na tayo yung kanyang mga panukala, hindi tayo mangmang o aware na tayo sa lahat ng mga schemes o yung mga pandaraya ni Satan sa buhay natin. Yun lang naman ang lagi niyang ginagawa, di ba? Trabaho na niya yan 2,000 years ago pa di ba? I-discredit yung karakter ng ating Diyos, di ba? Pag may problema ka, ipapalabas niya na ang Diyos ay galing sa kanya yon upang ikaw ay saktan. Pag may problema ka, ay ialis ang focus mo doon sa katunayan at sa totoong katangian o karakter ng Diyos kung sino siya. Di ba? So, yun lagi ang panukala niya. So, aware na tayo doon mga kaibigan at mga kapatid. So, mahalaga nga po na, kaya po, mahalaga na sabi nga ay yung Word of God ay ang salita ng Diyos o yung the Word of God, ito yung parang is your GPS in the dark of night that will ensure that you get to your destination. Tama nga naman, di ba? Na yung Word of God para siyang GPS. Di ba yung mga sasakyan natin, may mga GPS siya, Global Positioning System. Na ang layunin noon para di ka maligaw, di ba? Yun yung nagdidirekta sa iyo kung saan ka pupunta. Siya yung nagmamando o nagtuturo sa iyo na titiyakin niya na hindi ka maligaw. O kung maligaw ka man, na wala ka man sa kalagitnaan ng dilim, o along the way, habang ikaw ay naglalakbay sa iyong journey, ay ibabalik ka dun sa daan na yung dinadaanan. At titiyakin niya na hindi ka mawawala. So yun ang gamit ng GPS. Para i-lead ka, pangunahan ka sa pupuntahan mo at titiyakin niya na makakarating ka dun sa iyong destinasyon ng matagumpay. So,
yun po ang Word of God. Para siyang GPS. Ang salita ng Diyos ay siyang naglilid sa atin, siyang nagtuturo sa atin, gaano man kadilim yung daan o paglalakbay na ating tinatahak sa buhay natin, o naligaw man tayo, o napunta man tayo sa ibang daan, o sa ibang lugar, kapag ang Word of God ay ang ginawa po nating tanglaw, ginawa po nating ilaw, at siya po ang ginamit natin na mag-lead sa atin, ay titiyakin ko po sa inyo na makakarating tayo dun sa ating journey, dun sa ating pupuntahan. Tiyak po yon. Kaya pala, ang sabi ni David sa Psalms 119, kung di ako nagkakamali, verse 105, ang sabi niya, ang salita mo'y ilawan o tanglaw sa aking landas o sa aking paanan o sa landas na aking dinadaanan. Totoo naman po yun, mga kaibigan. Mga minamahal ko mga magulang at mga kapatid. Yung Word of God, siya yung ilaw natin. Siya'y tanglaw. Aminin natin na kung minsan tayo ay dumaraan sa madilim na bahagi ng ating buhay na para bagang dead end, para bagang wala ka ng pag-asa, para kang naligaw. Yung bang takbo ka ng takbo, drive ka ng drive, hindi mo alam kung saan ka pupunta. Naranasan nyo na po ba ang maligaw? Ako naranasan ko na. Yun hong nagmamaneho ka, pero as in, hindi mo alam kung saan ka pupunta kasi hindi ka familiar dun sa daan na yung nadaanan o nalagpasan mo yung dapat na dadaanan mo. Alam niyo po, yung buhay natin ay may mga surprises along the way. Gaano ka man kapamilyar dun sa daan na yung dinadaanan, meron at merong konting minsan na didistract tayo along the way. Kaya nga po, ina-advise ko po sa lahat, kahit po sa aking mga anak, sa mga member po namin sa church, sa ating lahat, na mahalaga po na ang salita ng Diyos ay gawin po nating ilaw. Ang salita ng Diyos ay gawin po natin parang GPS. At titiyakin naman niya, dahil ang sabi niya sa Hebrews 4:12, yung Word of God ay very powerful. Ang Word of God, ang Bible itself ay, pag yun ay, kung may sakit ka, ay yun ay pinatong mo sa yung dibdib o saan man mayroong kakaramdaman. Yun mismo, yung papel na yun ay wala akong power yun. Ano? At kung yung iba, sabi nga, biro ng iba, para ako'y tumalino, gagawin kong una ng Bible, ay hindi ho ganon. Alam niyo po, kaya ho makapangyarihan ng Word of God, nagiging makapangyarihan ng Bible, yung Word of God, kapag yung lahat ng nakasulat doon na binasa mo ay pinaniwalaan mo. Doon nagkakaroon ng kapangyarihan ng salita ng Diyos. Kapag lahat ng binasa mo ay naniwala ka, halimbawa, nabasa mo sa Bible na sa pamamagitan ng mga latay at mga sugat ni Jesus ay magaling ka na, pinaniwalaan mo yon. Alam mo kaibigan, kahit anong sakit meron ka, pag naniwala ka sa magitan ng mga sugat at latay ni Jesus ay magaling ka na. Mangyayari yon. Very powerful ang Word of God. Ano pa? Halimbawa, nasa sitwasyon kang nangihina, lugmok dahil sa mga problema, depressed, distress, stress. Lahat na lang yata ng stress, ano? So parang hindi mo alam kung ano yung gagawin. So hinang-hina ka na. So nabasa mo sa Bible, Philippians chapter 4 verse 13. Ano sabi niya? But I can do all things through Christ. 'Di ba? So pag pinaniwalaan mo 'yon, kahit nanghihina ka, nang sabi ng Bible, lahat pala ng bagay ay magagawa ko dahil kay Kristo. So lumalakas ka. Nagkakaroon ka ng desire, okay, na mabago ang iyong sitwasyon. Nagkakaroon ng kapangyarihan ng salita ng Diyos sa buhay mo dahil pinaniwalaan mo ng Word of God ay totoo, buhay at makapangyarihan. So, gawin po natin siyang ilaw sa ating pong mga buhay. At tiyak, hindi po tayo maliligaw saan man po tayo pumunta. Pag ginawa po natin siyang ilaw sa ating pong landas na dinadaanan. Okay, ituloy po natin.
Okay. Opo mga kaibigan, marami mga challenges na dumarating sa buhay natin. Pero huwag tayong ma-distract. Kailangan mag-focus tayo. Keep your eyes on the road. Ikaw pag nagmamaneho ka, ako po talaga pag nagmamaneho, talagang ang aking mga mata ay nasa kalsada. Okay? Kailangan huwag kang ma-distract. Pag may mga lubak, may mga challenges, pag may mga potholes sa ating mga dinadaanan, keep your eyes on the road. Huwag kang titingin sa kung saan-saan. O kailangan huwag kang ma-distract, huwag kang madistorbo. Kailangan nakafocus ka sa iyong journey. Kailangan nakafocus ka sa iyong daan na dinadaanan. Kailangan nakafocus ka sa iyong patutunguhan na makakarating ka doon sa lugar na iyong pupuntahan. Diba? Sabi nga sa Hebrews chapter 12 verse 2, but looking unto Jesus, the author and the finisher of our faith. So, kailangan yung mga mata natin, yung faith natin, ay huwag tayong ma-distract. Ang sabi sa ibang version, fix your eyes upon Jesus. Kailangan nakatingin lang tayo, nakafocus lang yung ating mga mata, nakafocus lang ang ating pananampalataya sa ating Panginoong Hesus. Okay? Dahil kahit na anong mangyari, kahit na naman yung mga distraction na dumating sa ating kapaligiran, kapag yung ating faith, kapag ang ating mga mata ay nakatitig, nakatingin, nakapako sa Panginoong Hesus, at nakatingin ka sa finish line at sa journey na yung pinupuntahan sa iyong paglalakbay, ay titiyakin ko po sa inyo na makakarating tayo sa ating patutunguhan. Gaano man kadilim, kahirap yung landas na ating dinadaanan, makakarating po tayo sa ating pupuntahan. Ganon tayo kamahal ng ating Panginoon. Di ho ba nung si Peter ay na-distract ng alon, na-distract ng hangin, nung siya'y naglalakad sa ibabaw ng tubig, nung siya'y nakatitig sa Panginoong Hesus, hindi ho siya lumulubog. Nung siya'y nakatingin sa Panginoong Hesus, nung sinabi niyang, Lord, gusto kong lumakad, pinatulan ng Panginoong Hesus ang kanyang pananampalataya, at siya ho'y nakalakad sa ibabaw ng tubig. Siya lang bukod tangi sa lahat ng mga alagad ang nakalakad sa ibabaw ng tubig. Ano ho? Dahil sa kanyang pananampalataya. Pero yung faith niya ay na-distract. Nung natingin siya sa kanyang likuran, kaliwa o kanan, nakita niya yung laki ng alon, nakita niya yung lakas ng hangin, kaya nga po unti-unti ho siyang lumubog. Pero ang nakakatuwa naman sa kwentong iyon, nung siya po ay unti-unting lumubog, hindi ho siya pinagalitan ng Lord. Hindi man sinabi sa kanya ng Lord, ikaw kasi ang yabang-yabang mo. O kaya sinabi ng Lord sa kanya, buti nga sa'yo, kasi napaka-presko mo. Hindi mo naman pala kaya. Gustong-gusto mo lumakad sa tubig. Mahina naman pala yung loob mo pagdating ng hangin at bagyo. Wala kang maririnig na ganun kay Jesus. Hindi katulad ng mga tao, kapag ikaw ay minsan nakakalungkot, kung kailan ka down na down, kung kailan ka parang hinang-hina, bagsak na bagsak ang iyong pananampalataya, o kaya nasa ilalim ka ng espiritual na buhay mo, parang wala ka ng pag-asa, ay ang gagawin pa ng tao sa halip na tulungan ka, sa halip na ibangon ka, o mag-offer sila ng tulong, kung minsan lalo ka pa nilang tatadyakan, lalo ka pa nilang hihilahin pababa, upang gustong-gusto ng mga tao na makita tayo na lugmok, gustong-gusto ng mga ibang tao na makita nila tayong bagsak at nasa ibaba. Ano ho? Pero hindi ho ganun ang Diyos. Nung si Peter ay palubog, nung siya ay sumigaw ng Lord, help me, ang kamay ng Diyos ay inabot niya kay Peter at muli ho silang naglakad na magkasabay sa tubig. At mapapansin niyo po, nung sila po ay sabay na naglakad sa tubig, yung alon, bagyo ay hindi na po nagpalubog sa kanila, sapagat yung alon o bagyo ay nasa ilalim ng kanilang mga talampakan. Nasa buhay natin, i-declare natin na yung lahat ng mga circumstances, lahat ng mga challenges, lahat ng mga problema, bagyo sa buhay natin, i-declare po natin ito po ay nasa ilalim lang ng ating mga paa.
tayo ay hindi po tayo ang nasa ilalim ng bagyo. Hindi po ang bagyo ang nasa ibabaw natin. Hindi po yung sirkumstansya magpapalubog sa atin. Hindi po yung mga challenges ang nasa ibabaw natin. Kundi tayo ang nasa ibabaw nila. Tayo ang kumokontrol. Tayo po ang nasa ibabaw nila. At sila po ay nasa ilalim lamang ng ating pong mga paa. So mga binamahal ko, mga magulang at mga kapatid, magtiwala tayo sa Diyos na samahan niya tayo sa ating journey. Magpatuloy po tayo at bago tayo magpatuloy, makakarinig po tayo ng isa pang awitin. Jesus at the center of it all. Jesus at the center of it all. From beginning to the end, it would always be, it's always been you, Jesus. Jesus at the center of it all. Jesus at the center of it all. From beginning to the end, it would always be, it's always been you, Jesus. Jesus, nothing else matters. Nothing in this world will do. Jesus, you're the center. Everything revolves around you. Jesus, you at the center of it all. Oh, Jesus, be the center of my life. Jesus, be the center of my life. From beginning to the end, it would always be, it's always been you, Jesus. Jesus, nothing else matters. Nothing in this world will do. Jesus, you're the center. Everything revolves around you. Jesus, you at the center of it all. Oh. Amen. So, tandaan po natin, Jesus is not your passenger. Jesus is in the driving seat. Jesus is the car. Jesus is the highway. Jesus is the destination. So, fear not. Gawin po nating si Jesus ay sentro ng ating buhay, ng ating family, ng ating marriage, ng ating church. Okay, yes. There are challenges along the way, but we don't have to live discouraged. There may be some delays, but we never have to lose our way. So kahit na maraming mga challenges sa buhay natin, along the way, huwag tayong ma-discourage. Kahit na maraming mga, yun yung mga potholes, mga circumstances, ito po yung mga, nire-represent ito yung mga problema, mga trials, mga pagsubok sa buhay natin. Huwag tayong ma-discourage, huwag tayong ma-distract. Gawing natin si Jesus
ang ating destination. Huwag kang matakot. Lakasan mo ang iyong loob. Sabi ko nga kanina, dun sa dinala ko sa hospital, sabi ko sa kanya, huwag kang manghina. Lakasan mo ang iyong loob. Manampalataya ka at maniwala ka sa Panginoon. Kasi kung titingin ka sa kanyang kalagayan, habang pinagmamasdan ko siya kanina, parang nakakalungkot. Para bagang madidiscourage ka habang siya ay nasa banig ng karamdaman. Kaya sabi ko sa kanila, mag-asawa, huwag kayo madiscourage. Lakasan nyo ang inyong loob. Huwag tayong tumingin dun sa mga bagay na ating nakikita, kundi tumingin tayo kay Jesus. Tumingin tayo sa Kanya. Sapagkat sa pagtingin natin sa Kanya, ay makakarating tayo sa ating destination. Okay, basahin ko po yung isang verse sa Bible na magbibigay sa atin ng inspiration. John chapter 16 verse 33. Ang sabi po ay, sabi po ng John 16:33, I have said these things to you, that in me you may have peace. In the world you will have tribulation, but take heart. I have overcome the world. So napakagandang pangako ng Panginoon, ano? Nasabi niya sa akin, ito yung sinasabi ko sa inyo, sa akin meron kayong kapayapaan. Sa mundong ito marami kayong mga tribulation, marami kayong mga kapigatian. Parang sinasabi ng Panginoon, sa akin lang kayo dumepende. Sa akin merong kapayapaan, sa akin merong peace. Sa mundong ito ay punong-puno ng problema. Sa mundong ito ay punong-puno ng tribulation. Sa mundong ito ay punong-puno ng mga kahirapan, sakit, karamdaman. Pero sabi niya, but take heart, lakasan ninyong loob, napagtagumpayan ko na ang sanlibutan. So napakagandang pangako ng Panginoon sa atin. Kapatid, kaibigan, saan ka man naroon, lakasan mong yung loob. Napagtagumpayan na ng Panginoong Jesus ang sanlibutan. So magtiwala ka lang sa Kanya, bibigyan Kanya ng kapayapaan. Sa Romans chapter 8 verse 35, ganito po yung ating mababasa hanggang 37. Who shall separate us from the love of Christ? Shall tribulation, distress, or persecution, or famine, or nakedness, or danger, or sword? Sabi niya sa verse 37, no, in all these things we are more than conquerors through Him who loved us. Napakagandang katotohanan na anuman ang iyong mga sitwasyon, anuman ang iyong mga kinakaharap na mga suliranin ngayon, maniwala ka sa salita ng Diyos, paniwalaan mo ang katotohanan ng salita ng Diyos ngayong gabi. Anuman ang sitwasyon mo, ang salita ng Diyos ay merong tugon sa iyong situation. Mag-agree ka sa kanyang mga pangako, mag-agree ka sa Word of God at mag-declare ka. Ano ho? Ito yung faith natin, ito yung faith niya. This is the faith that overcomes the world. Ano ho? Wag tayo maging devil conscious. Ano ho? Kundi maging Christ conscious tayo. Na sa lahat ng mga nangyayari sa atin, wag natin laging sinisisi kung kani-kanino mang mga tao, ano ho, kundi maging Christ conscious tayo na sa kabila ng mga kahit na hindi ho natin naiintindihan yung mga nangyayari sa buhay natin, parang hindi natin alam kung bakit nangyayari ito. Panghawakan lang natin yung mga pangako ng Diyos. Sabi niya, walang makapaghiwalay sa pag-ibig ng Diyos sa atin. Kahit na yung gutom, tabak,
kahubaran, maging ang kamatayan, di tayo kayang pag-iwalayin, sabi sa verse 37, sapagkat tayo ay higit pa sa mananagumpay. So you are more than conquerors. So higit ka pa sa mananagumpay, sapagkat ang ating Diyos na buhay ay napagtagumpayan na niya ang sanlibutan. So kung mayroong mga bagay ka na sa iyong journey, sa iyong paglalakbay na hindi mo maintindihan, sumangguni ka sa Word of God. Sumangguni ka sa salita ng Diyos. Basahin mo ang kanyang salita. Magtiwala ka sa kanya. Kung meron kang mga bagay na parang bakit nangyari to, anong nagawa ko, kung mahal ako ng Diyos, bakit niya pinayagan na mangyari to. Alam mo, marami mga pangyayari sa buhay natin na mahirap pong ipaliwanag. Pero ang gawin na lamang po natin ay paniwalaan natin na God is in control at God is good all the time. At ang lakad na lang natin at yung huling lakad natin, lakaran natin sa magitan po ng pananampalataya. Ang sabi nga sa Hebrews 11:1, ang pananampalataya ay paniniwala o kapanatagan sa isang bagay na kahit hindi pa nangyayari, na kahit hindi mo pa nakikita, pero naniniwala ka na mangyayari. Yun ang ibig sabihin ng faith. Yun ang ibig sabihin ng pananampalataya. Pag may mga tanong ka sa buhay mo na para walang kasagutan, lakasan mo ang iyong faith. Ipagkatiwala mo sa Diyos. Isipin mo na lang palagi na God is in control. Ang Diyos ay mananatiling mabuti, magiging mabuti ang Diyos sa lahat ng oras, sa lahat ng panahon. God is good all the time. Hindi kayang tinagin ang karakter ng Diyos na mga pangyayari sa buhay natin. Mananatiling mabuti, mananatiling buhay, mananatiling makapangyarihan ng Diyos, at mananatiling mahal ka ng Diyos. Maging sino ka man, kahit ano pang nangyari, kahit ano pa ang nagawa mo, ang Diyos, mahal ka pa rin, sapagkat ang pagmamahal niya ay hindi nakabase o nakabase sa ginawa mo, kundi ang pagmamahal niya ay nakabase dun sa ginawa ng kanyang anak na si Kristo. Dahil sa ginawa ng kanyang anak na si Kristo na nasa iyo, yun ang tinitingnan ng Panginoon. Kaya sa harapan niya, sa paningin niya, ikaw ay kalugod-lugod sa Kanya. So, anuman ang iyong tinatahak na landas, madilim man ito, mabato man ito, marami mang lubak-lubak sa iyong daan na dinadaanan, focus on Jesus. Magtiwala ka lang sa Panginoon. Ibigay mo ang iyong buhay sa Panginoon. Have faith in the Word of God. Manampalataya ka sa Kanya, magtiwala ka sa salita ng Diyos, sapagkat ang pangako niya, ang salita ng Diyos ay buhay, ang salita ng Diyos ay makapangyarihan, na kapag pinaniwalaan mo sa buhay mo, ay mangyayari kung ano ang iyong pinapaniwalaan. Buhay ang ating Diyos, nalalaman niya ang iyong sitwasyon. Mag-declare ka, gamitin mong iyong labi, magsalita ka, at lagi mong sabihin sa iyong sarili na ako'y pinagpala. Magsalita ka ng buhay, magsalita ka ng pananampalataya, salita ng buhay, salita ng pananampalataya, salita ng deklarasyon, salita ng kagalingan, sapagkat ang salita na madalas nating sinasabi ko minsan ay hindi salita ng buhay, kundi salita ng kamatayan, salita ng sumpa, salita ng kahinaan, salita ng kawalan ng pag-asa. It's about time, mga kaibigan, mga magulang at mga kapatid, sa lahat ng mga nakikinig ngayon, sa naaabot ng aking tinig, ibahin natin ang ating pagsasalita. Magsalita tayo ng salita ng pananampalataya, magsalita tayo ng salita ng buhay, magsalita tayo ng salita ng deklarasyon, salita ng pag-asa, salita ng katatagan, salita ng pag-asa, sapagkat sa Diyos ay palaging may pag-asa. Sa Diyos ay palaging meron tayo, may magagawa. Palagi ang Diyos, pinatunayan na niya, may ginawa na siya, pinatunayan na niya ang kanyang pag-ibig sa atin, pinatunayan na niya ang pagmamahal niya sa atin nung siya'y namatay sa lugar natin, nung kinuha niya yung lugar natin, nung meron siyang binayaran sa lugar natin. Yung posisyon natin ay kinuha niya, yung posisyon ng kahirapan, yung posisyon ng kasalanan, yung posisyon ng sumpa, yung posisyon ng kahirapan ay kinuha niya upang tayo lumugar sa posisyon ng kagalingan, sa posisyon ng
ng pag-asa sa posisyon ng buhay o sa posisyon ng punong-puno ng pagtatagumpay. So pumosisyon ka na ngayon. Simulan mo na magsalita. Sabihin mo sa iyong sarili, I'm blessed. Sabihin mo sa iyong sarili, I'm strong. Sabihin mo sa iyong sarili, ako'y pinagpala ng Diyos. Sabihin mo sa iyong sarili, ako'y magaling at malakas. Ako'y mahal ng Diyos. Paulit-ulit. Kumbinsihin mo ang iyong sarili na mahal ka ng Diyos. Dahil kapag pinaniwalaan mo, nilugar mo sa puso mo, pinaniwalaan mo sa puso mo na mahal ka ng Diyos, maraming mabubuting bagay ang mangyayari sa buhay mo. So mga minamahal ko mga magulang at mga kapatid, mahal kayo ng Diyos. Samahan nawa kayo ng Diyos sa inyong paglalakbay. Huwag kayong matakot sa inyong paglalakbay. Gaano man ito kahirap, gaano man ito kadilim, asahan nyo, kasama nyo ang Diyos. Kapag kasama nyo ang Diyos, huwag kayong matakot dahil ang sabi niya sa Bible, Hebrews 13:5, hindi kanya iiwan, hindi kanya pababayaan. Ganon kakamahal ng ating Diyos na buhay. Pagpalain ka ng Panginoon natin na buhay. Hallelujah. Okay, binabati po namin ang mga nandyan nakikinig ngayon sa Angeles, Pampanga, si Mami Helen, Lolo Doming, Kuya Pong, ayan, at sila Mama Lynn, Tita Sins, Chacha, and Charmaine. Happy listening. Ganon din siyempre sa Kuya Kumpogi. Yan, kay Kuya Jen Revoluciano from Arizona, USA. Nakikinig siya ngayon sa live streaming natin. Okay, greetings from Ate Sol and Kuya Edmond Evangelista. Yung buong congregation ng The Rock Christian Fellowship headed by Pastor Belmer Masuwekos. Ayan, at ang buong music team ng TRCF headed by Brother Rick Manguera. Ayan, Healthy Cooking Solutions of Sacramento, of Cora and Bobo Yap, Alzate, and Evangelista family ng Munting Batangas. Sabi niya, yung kanyang nanay, my mother dear, Inay Nora, at ang buong Magpantay family, Nukal family from California at Texas. Ayan, so yan po yung mga pabati nila. Siyempre, binabati din natin yung mga kapatid natin dyan sa lote na nakikinig ngayon. Si Nanay Evelyn, si Tatay Ed, si Luis, yan, si Ate Nora, si Kuya Junior, Kuya Richard, Michelle, Trisha, Diane, at saka si Hazel. Yan, happy listening sa inyo. At siyempre kay Saria, hello sa iyo. Wala ba kayong kamay? Indayo, sayaw tayo. Hey, Badlang people! Wala ba kayong kamay? Indayo, sayaw tayo. At doon sa Busonia family na nag-request ng Hope of All Hearts, sayang po, wala na tayong oras ngayon. Next week, yan, makinig po kayo ulit. Friday, every Friday, 8 to 9 p.m. Dito lang sa 98.3 Smile Radio. Makinig po kayo ulit at ipi-play ko po yan next week. Promise! Yahweh kayo. Ayan, binabati ko ng happy birthday si Jom Suyat at saka belated happy birthday kay Nico Mandokdok ng Bachelor of Secondary Education. Yan, happy birthday. Tsaka binabati ko rin po yung nanay at tatay ko na nanonood dyan sa bahay. Hello din kay Princess tsaka kay JJ. Yan, binabati din natin si Ate Mel Chris Almario and Ate Iya Valencia. Hello, binabati ko po si Mama na nanonood dyan ngayon. Tsaka si Rain, tsaka si Adrian. Happy viewing po sa inyong tatlo. Uwi din ako, si Ria. Hi kay Saria. Happy listening din po kay Ate Grace, Kuya Steel, Jack, Mika, Maika, Gio, Kim, JJ, Sed, and Maribel Magpantay. Yan din po kay Nanay Nora Magpantay. Happy listening po.
Hello, Jen Reb. Hello, Ate Sol and Kuya Edmond. Salamat sa inyong lahat. Pagpalain kayo ng Panginoon. Gusto ko rin pong batiin ang advance happy birthday ang aking maganda at sexing best friend na si Romelyn Pabustan. Uy, happy birthday, Dada. Ay, happy birthday, Romelyn. God bless you. Ayan. More powers, Kuya Benok. Metanoia Band, binabati ko si Japet, si Moen, si Abby, si Francis, at saka si Neil. Yan. Hello kay Kuya Greg sa Davao. Hi, Benok. Alright, so muli salamat po ng marami sa inyong lahat. I hope na kayo po ay napagpala sa ating pong sa inyo pong pakikinig ngayong gabi. Ugaliin po ninyong makinig every Friday 8 to 9 p.m. Dito po sa Smile Radio 98.3 FM. Hashtag BBF, Blessed, Beloved, and Favored. Alam niyo po, dahil po sa hashtag BBF, lagi po ninyong tandaan, ayan, may nagmamahal sa'yo. Love ka ni Lord. Okay. Good evening, everyone. Love kayo ni Lord. Mag-enjoy lang tayo sa Panginoon. Jesus loves you so much. Para bang nagbabaligan na lamig? Hey, maglaspikor! Wala ba kayong kamal? Indayong saya